Hi guys, ito yung nabili ni Aile Baking na kanyang wok. So gagawin natin tong non-stick pan para sa tuwing magluluto siya ay hindi didikit yung kanyang mga lulutuin dito. Since bago to, hinugasan muna namin siya at isinalang ko na siya sa kalan. So nakita nyo, nagbago na yung kulay niya. Pag ganyan na siya, lalagyan na natin siya ng mantika. So yung mantika, yan. Pagtapos mo lagyan ng mantika, ang dami ko nalagay palang mantika, that onti lang. Tapos, aanuhan na natin siya ng tissue. Ayan. Papahid natin yung tissue dito sa paligid niya. Para lahat siya ay maging non-stick. So, yan. Kita niyo na, nag-iba na yung kulay niya. So, papatayin natin yung apoy, tapos ay huhugasan natin, tapos isasalang ulit natin. So, eto na yung non-stick pan na aming ginawa na mas lalong non-stick na siya, mas lalong magiging non-stick siya kasi niluto siya, tapos nilagyan namin siya ng pinainit at nilagyan ng oil. Ganun po yung process niyan kapag bibili kayo ng mga wok or kawa. Para mag non-stick siya ay inyo munang lulutuin o papainitin sa apoy ng mainit na mainit, tapos lagyan nyo mantika, tapos ipunasan mo siya ng tissue, tapos hugasan nyo ulit, tapos isalang nyo at lagyan nyo ulit ng mantika. So yun lang po. So ayan, magluluto kami ng itlog at ipapakita namin kung non-stick ba talaga. Hindi na namin yan nilagyan ng oil lang. Parang didikit. So ayan. So, wala pang mantika yan na nilagay. Ayan ang aming non-stick. Hinaan mo lang apoy. Sunog. Ayan. Ayan po ay hindi nadikit. Wala pong mantika yan. See? Hindi po kami naglagay ng mantika dyan. Kasi kung talaga kanina, kung magluluto siya, magluluto ka ay may mantika, ay walang mantika, didikit po yan kung hindi siya ginawang non-stick. So ayan po. O diba, pwede mo na i-ganon-ganon. See? O, point, you know, si Aile Baking, gaganahan na naman yung magluto-luto. So yun lang.